Imagine mo na naglalakad ka sa isang lumang sementeryo. Sa Gresya ito ha. Tapos napapaligiran ka ng mga sinaunang puntod, yung mga rebultong unti-unti nang nadudurog ng panahon. Aha, yung puro alikabok at lumot na, di ba? Oo, ganun nga. Tapos may nakita kang isang particular na lapida. Walang pangalan, walang mahabang mensahe. Ang tanging nakaukit lang doon, 7 letra. NFFN SNC. Grabe, parang code. 'Di ba? Isang malaking misteryo. Ano ba ang ibig sabihin ng mga letrang ito? At bakit ang 7 letrang ito yung naging pinakamalaking pader na kinaharap ng mga sinaunang misyonero? Napakagandang tanong niyan. Kasi yan talaga ang tatalakayin natin. Tama. Kaya para sa malalimang pagsusuri natin ngayon, alamin natin kung paano binangga ng isang tao, si Pablo, ang mga pinakamatitinding ideolohiya at pananaw sa mundo noong kanyang ikawalong paglalakbay misyonero. Lalo na sa Philippi at sa Athens. Oo, dun mismo. Dahil ang kalaban niya dun, hindi mga sundalo eh. Ang kalaban niya, yung mismong pag-iisip ng mga tao. At nga pala, ang mga detalye natin para sa usapang ito ay hango sa isang detalyadong curriculum plan, yung Lesson 37. Bale, napakayaman ng sources natin dito. Kasama sa Lesson 37, yung mga teaching methods, tapos may mga audio at visual aids pa silang ginagamit. Tulad nung Reflections app, di ba? Oo, yung Reflections app, tapos yung Chrono Bible Cards, lahat yan nagbibigay ng sobrang laking historical context para magets talaga natin kung ano ang nangyari. Nice. So, bago natin unawain yung mismong paglakbay ni Pablo, kailangan muna nating pasukin yung isip ng mga taong kinakausap niya, di ba? Tama. Kasi kung hindi natin alam yung nasa isip nila, hindi natin maiintindihan kung bakit ganun na lang kahirap ang misyon niya. Yung 7 letra dun sa lapida na binanggit mo kanina, Yung NFFNSC? Ano nga ba yun? yan ay kumakatawan sa isang napakasikat na kasabihang Latin na hango pa sa pilosopihang Griego. Ang ibig sabihin niyan ay non fui, non sum, non curo. Wait, ano sa Tagalog yan? Sa Tagalog, ang literal na salin niyan ay hindi ako umiiral, ako ay umiiral, hindi na ako umiiral, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Grabe. Oo, ganun kalala. Ang bigat. Tapos sobrang lungkot pakinggan. Parang sinasabi mong ang buong buhay mo ay isang malaking aksidente. Tapos sa dulo, wala ring kwentang lahat. Ang nakamamangha rito ay ito yung mismong pinakaubod ng turo ng Griegong pilosopo na si Epicurus. Kaya tinawag itong Epicureanism. Yung mga Epicureans? Oo, para sa kanila, ang buong universo ay gawa lang sa mga atoms na nagbabanggaan. Kaya kapag namatay ka, maghihiwa-hiwalay lang ulit ang mga atoms mo. Wala nang susunod doon? Wala. Kasi naniniwala yung mga Griego noong panahong iyon na kahit may kaluluwa ka man at pumunta man yan sa tinatawag nilang underworld o Hades, yung kabilang buhay na yon ay parang anino lang. Wala kang lakas, wala kang impluensya, at higit sa lahat wala kang memorya. Kumbaga buhay ka nga doon pero parang patay din. Tama. Kaya ang lohika ng mga Epicureans, di sulitin mo na ang sarap ng buhay ngayon. Iwasan mo ang sakit, kasi pag namatay ka na, wala ka na ring pakialam. Okay. Himayin natin ito para mas ma-visualize mo na nakikinig sa atin ngayon. Kasi parang isipin mo ang isang lumang video game. Oh, sige. Paano yon? Kapag nag-game over ka na, nandun pa rin yung character mo sa memory card nung console, 'di ba? Naka-save pa rin yung pangalan niya doon. Oo, nakikita mo pa sa screen. Tama, pero hindi mo na siya malalaro, hindi mo na siya magagalaw, wala na siyang magagawa sa loob ng laro. Tambay na lang siya doon sa memory pero wala nang silbi. That is a perfect analogy. 'Di ba? Ang tanong ko rito, kung ganito kadilim at kawalang pag-asa ang pananaw mo sa buhay, bakit ka pa mag-aaksaya ng oras na makinig sa sinumang dayuhan na may dalang bagong relihiyon? At diyan na pumapasok yung tinatawag natin sa curriculum na world view noise
o yung ingay sa pananaw. Worldview noise. Paano yan gumagana? Kasi kapag ang default setting ng utak mo ay wala nang saysayang buhay pagkatapos ng kamatayan, Yun yung NFNSSC kanina. eksakto. Kahit anong ganda ng mensahe ng pag-asa na ibato sa'yo, natatabunan lang nito. Ito yung filter ng utak na nagre-reject ng kahit anong konsepto na labag sa kung paano mo nakikita ang mundo. Kaya kahit ano pang sabihin ni Pablo, parang nakamute na sila agad. Oo, pagtapak na pagtapak pa lang ni Pablo sa riyon ng mga Griego, hindi pa man siya bumubukan ng bibig. Talo na agad siya sa paningin ng marami. Grabe, ang hirap nun. At dahil dyan sa worldview noise na yan, makikita natin kung paano literal na nagbanggaan yung mga kultura, lalo na pagdating ni Pablo sa unang malaking lungsod na pinuntahan niya. Sa Filipi. Oo, sa Filipi. Isang kolonyang Romano ito. Dito, may isang insidente na medyo nakakalito. Yung sa babaeng alipin? Oo, yun nga. Bale, naglalakad sina Pablo kasama si Silas, tapos may isang babaeng alipin na sinasapyaan daw ng demonyo. Tapos sunod ng sunod sa kanila ng ilang araw. At sumisigaw pa, di ba? Tama, sumisigaw yung babae ng, ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Hanggang sa nainis si Pablo at pinalayas yung demonyo dun sa babae. Oo, pinatigil niya talaga. Dito na magiging sobrang kawili-wili yung usapan natin eh. Kasi, wait lang, nagsasabi naman ng totoo yung demonyo, di ba? Oo naman. Kataas-taas ang Diyos, yan mismong Diyos ang ipinapakilala ni na Pablo. Kung ako si Pablo, iisipin ko, uy, libreng marketing to Oo nga, may nagpo-promote sa buong bayan ng libre. Duda? Kaya bakit naging malaking issue yon? Bakit kailangang patahimikin ni Pablo ang babaeng ito? Kasi kung titingnan natin sa lente ng kulturang Hudyo at sa pananaw natin ngayon, tama ka. Yung teolohiya ng demonyo, 100% na tama. Alam nila kung sino yung anak ng Diyos eh. Alam nila yon. Pero ang problema, wala sa nagsasalita kundi nasa mga nakikinig. Yung mga nasa paligid. Oo. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa kalye ng Filipi. Wala silang binabasang Biblia, di ba? Wala silang ideya kung sino ang Diyos ni Abraham. Oo nga, mga Griego at Romano sila. Kaya kapag narinig ng isang Griego ang pariralang kataas-taas ang Diyos o hypsistos theos sa wika nila, iisang nilalang lang ang papasok sa isip nila. Wait, wag mong sabihin na Si Zeus. Zeus, yung sa bundok Olympus? Oo, ang pinakamataas na Diyos sa kanilang panteon. Si Zeus yon para sa kanila. Wow! Kaya pala, kapag sumisigaw yung babae na mga lingkod sila ng kataas-taasang Diyos, ang iniisip ng mga tao, mga pari ni Zeus, sina Pablo? Tumpak. Isa itong perfectong halimbawa ng cultural mistranslation. Grabe, ang laking misunderstanding nun. 'Di ba? Gumagamit kayo ng parehong salita, pero magkaiba yung diksyonaryo ninyo. Kung hinayaan lang ni Pablo na patuloy na sumigaw yung babae, baka dumami nga ang followers nila. Pero ang susundin ng mga tao ay isang bagong version ni Zeus, hindi yung totoong Diyos. Ang lupit nun. Yung worldview noise sa Filipi, yun pala yung pag-aakalang ang bawat bagong ideya ay bahagi lang ng sarili nilang mitolohiya. Tama. I-absorb lang nila si Pablo, papasok sa kulto ni Zeus. Nakakatakot isipin kung gaano kadaling ma-misinterpret ang isang mensahe dahil lang sa presumption ng nakikinig. Nangyayari pa rin yan ngayon, di ba? Oo naman. Minsan may kausap ka, pareho kayong nag-agree pero sa dulo ma-realize mo na magkaiba pala kayo ng tinutukoy. Paano ka makakalusot sa ganyang klaseng pader? Well, dyan papasok yung isang kwento pa sa Filipi. May isang negosyante roon, babae. Ang pangalan ay Lydia. Si Lydia na nagtitinda ng telang ube? O yung purple cloth. Nakikinig siya kay Pablo. At ang ganda ng sinabi sa source natin, nakinig lang siya dahil binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Binuksan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya kayang mag-isa. Hindi. Ipinapakita nito na minsan, ang pagbasag sa worldview noise ay hindi nakukuha sa magandang argumento lang. Likas kasi sa mga tao na tutulan ng Ebanghelyo. Kasi hindi fit sa umiiral nilang paniniwala, di ba? Tama. Kailangan ng isang
divine intervention para mabuksan talaga yung isip. Nakalusot lang yung mensahe kay Lydia kasi nagkaroon ng pagbubukas ng puso na lampas sa kanyang kultural na limitasyon. Ang galing. So sa Philippi, ang naging kalaban ay yung misunderstanding. Pareong salita, maling Diyos. Oo, kalituhan talaga. Pero mula sa kalituhang iyon sa probinsya, lumipat si Pablo papunta sa mismong sentro ng talino. Pupunta tayo ngayon sa Athens. Nako, ibang klase dito. Kung ang Philippi ay puro kalituhan, sa Athens, mas tumindi ang ingay. Pagpasok pa lang daw ni Pablo, nasindak siya sa dami ng idolo doon. Literal na mas marami pa raw yung mga rebulto kaysa sa mga tao. Grabe yun. At syempre, hindi siya nagtago, di ba? Pumunta siya sa agora o yung mga pamilihan. Pero yung agora doon, hindi lang yan palengke na bilihan ng isda ha. Ito yung marketplace of philosophies. Sentro ng mga ideya? Oo, dito tumatambay yung mga pinakamatalinong tao noong panahong iyon para mag-debate. Dito nakaharap ni Pablo ang dalawang higanting grupo ng mga pilosopo. Yung Epicureans na nabanggit natin kanina? Oo, yung mga wala akong pakialam dahil mamamatay lang din naman tayo. At yung isa naman, yung mga Stoics. Wait, paano naman naiba yung mas Stoic sa mga Epicureans? Ang mga Stoics kasi, naniniwala sila na ang universo ay ginagabayan ng tinatawag nilang logos, isang cosmic na lohika. Para sa kanila, hindi mo makokontrol ang mga nangyayari sa paligid mo. Kung magkakasakit ka, kung maghihirap ka, wala kang magagawa doon. So anong gagawin nila? Ang tanging makokontrol mo lang, yung reaction mo. Kaya ang layunin nila ay tiisin ang lahat, isupres ang emosyon, at maging matigas. Kaya pala hanggang ngayon kapag sinabing stoic ang isang tao, ibig sabihin hindi siya nagpapakita ng emosyon. Tama. Emotionless, kumbaga. I-imagine mo na nasa pinakamalaking debate stage ka. Tapos ikaw si Pablo, isang dayuhan. Kaharap mo sa kaliwa yung mga Epicureans na gusto lang mag-enjoy kasi walang silbi ang buhay. Oo. Tapos sa kanan mo, mga Stoics na tinitiis ang buhay at walang emosyon. Tapos ikaw, may dala kang mensahe tungkol sa isang karpentero na namatay at nabuhay muli. Sobrang out of place na doon. Oo nga eh. Ang tingin nila sa kanya, isang estranghero na may dalang kakaibang kwento. At dahil siguro doon, dilala siya sa Areopagus. Mars Hill. Ano ba talaga yung Areopagus? Parang korte ba yan? Oo, kung iko-konekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi lang ito simpleng kapihan para mag-debate. Mataas na korte ito ng mga ideya at relihiyon sa Athens. So parang hearing talaga? Eksakto. Sila ang nagbabantay sa mga moral at reliyosong aral. Kaya nang dinala nila dun si Pablo, hindi ito simpleng diskusyon lang. Isang matinding pagtataya ito ng buong sistema ng paniniwala ng mga Griego laban sa isang radikal na bagong ideya. Nakaka-pressure yun ah. Dito mo kailangang ipaliwanag kung sino talaga yung Diyos mo sa mga taong ni hindi kilala ang Diyos ng Biblia. At dyan, nagbago ng stratehiya si Pablo. Oo, eto yung napansin ko eh. Kasi sa ibang lugar, kapag pumasok siya sa sinagoga, diretso agad siya kay Jesus, di ba? Oo, sasalpak agad siya sa propesya at kaligtasan. Pero dito sa Areopagus, sa humigit kumulang na 8 bersikulo lang yung Acts 17:24-31, naglatag siya ng nasa 20 God facts, mga katotohanan tungkol sa Diyos. Tama, hinati pa nga yan sa 3 sa ating sanggunian. Ano-ano yun? Sino ang Diyos o yung person, ano ang katangian niya o yung nature, at ano ang ginawa niya, yung deeds. Oo, sinabi niya na ang Diyos daw ang limikha ng mundo, hindi siya tumitira sa mga templong gawa sa bato, siya ang nagbibigay ng hininga sa lahat. Tapos siya rin nagtakda ng hanggaran ng mga bansa, nag-uutos siya ng pagsisisi at hahatol sa mundo. Pero wait, napansin ko lang, sa lahat ng sinabi niyang ito tungkol sa Diyos sa pangkalahatan, halos wala siyang binanggit ng direkta tungkol kay Jesus. Hindi man lang niya pinangalanan? Tinawag lang niyang isang lalaki na binuhay niya mula sa mga patay? Bakit iniba ni Pablo ang timpla ng mensahe niya dito? Kasi kailangan mong intindihin yung background ng mga taga-Athens. Wala silang anumang pundasyon.
Anong ibig mong sabihin? Para sa mga Griego, yung mga Diyos nila, kasama na si Zeus, hindi sila ang lumikha sa universo. Naging bahagi lang din sila nito. At inangkin ng kapangyarihan. So wala silang konsepto ng isang manlilikha na labas sa universo. Wala talaga. Wala silang pundasyon tungkol sa isang Diyos na may kontrol sa lahat at may personal na pakialam sa tao. Makes sense. Kaya kung bigla mong sasabihin sa kanila na namatay si Jesus para sa inyong mga kasalanan, titignan ka lang nila. Tatanungin nila, sino si Jesus? Anong kasalanan? Kanino kami nagkasala? Oo nga naman. Kumbaga, hindi mo pwedeng ipaliwanag yung gamot kung hindi nila alam na may sakit sila. Tama. Bago nila maintindihan ang tungkol sa kanyang anak. Kaya naglatag si Pablo ng matibay na God Foundation. Ang galing ng estratihiya. Nilalatag niya brick by brick yung pundasyon para mag-gets nila. Pero, gaano man kaganda ang pagkakalagay ng pundasyong ito, Anong nangyari? biglang sumablay. Hindi man lang natapos ni Pablo ang kanyang talumpati. O bigla ang natigil yung sermon niya? Kasi dumating siya sa punto kung saan sinabi niya na pinatunayan ng Diyos ang lalaking ito sa pamamagitan ng pagkabuhay muli mula sa mga patay. Yung resurrection. Oo. Pagkarinig nila sa salitang pagkabuhay muli, kinut niya nila si Pablo. Tumawa yung mga pilosopo. Ano pong meron sa salitang yan at nag-trigger sa kanila ng ganong katindi? Para maintindihan natin kung bakit sila nangutya, kailangan nating balikan ang pananaw ng mga Griego sa pisikal na katawan ng tao. Okay, paano ba nila nakikita ang katawan? Para sa kanila, ang katawan ay isang kulungan. May kasabihan nga sila soma sema. Ang ibig sabihin, ang katawan na isang puntod. Puntod, parang sementeryo. Oo. Ang kaluluwa mo ang mabuti, pero yung material mong katawan, madumiyan, pabigat at korap. Oh, wow! Kaya ang layunin nila ay makawala yung kaluluwa sa pisikal na katawan na yan. Tama. Kaya nung inalok ni Pablo na ibabalik sila sa pisikal na katawan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli, Wait, nakakadiri yun para sa kanila. eksakto, ining ito rin posible para sa mga Griego, nakakakilabot ito. Bakit mo gugustuhing ibalik yung kaluluwa mo sa isang kulungan na pinaghirapan mong takasan, di ba? Kaya pala, para sa mga Epicureans na gusto na lang maglaho at mga Stoics na tinitiis ang pisikal na hirap, yung inaalok ni Pablo ay parang isang masamang biro. Katawa-tawa talaga yun sa pandinig nila. Kaya biglaang naputol ang diskusyon. At dito natin makikita kung ano talaga ang ibig sabihin ng lahat nito sa pedagohiya ng pagtuturo. Kung paano ba tayo nag-aral. Paano yon? Kasi ipinapakita nito yung panganib kapag kulang ang konteksto . Kung lalaktawan mo ang mga pangunahing detalye, masisira ang buong kwento. Parang, isipin mong pumasok ka sa sinehan na last 15 minutes na lang ng pelikula. Huli na sa climax. Oo. Tapos, nakita mo sa screen na umiiyak yung bida dahil sa isang sirang relos. Kung hindi mo napanood mula sa umpisa, iisipin mo ang corny naman nito, relos lang iniiyak. Aha. Pero kung napanood mo ang buong pelikula, maalalaman mo na yung relos na yun ang nag-iisang alala niya sa namatay niyang pamilya. Nakikita mo yung bigat? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong Paano natin sinisigurado na buo ang nakukuhang informasyon ng mga tao bago sila humusga? Paano nga ba? Dito pinupuri talaga ang sistema ng curriculum natin, yung paggamit ng Trono Bible cards at yung narrative summaries. Para dun sa mga estudyanteng lumiliban, di ba? Tama. Pinupunan nila yung mulapad lang para hindi maputol ang daloy ng kwento. Tinatawag itong lesson-to-lesson continuity. Kasi kapag nagtuturo ka ng Biblia, kailangan kronolohiko. Sinisiguro nitong nauunawaan ang chronological na konteksto bago ka humantong sa malalaking konklusyon tulad ng resurrection. Napakahalaga nga niyan. Kasi kung wala yung simula, katawa-tawa yung dulo sa pandinig ng iba. Kaya para i-wrap up ang mabilis na usapan natin ngayon, ang dami nating napag-usapan, ha? oo nga nagsimula tayo sa isang madilim na lapida ng mga Epicureans, yung NFFSNC,
kung saan ang tingin nila sa kamatayan ay ang katapusan ng lahat. Tapos nakita natin yung panganib ng kalituhan sa kultura doon sa Pilipi. Yung nangyari sa demonyo at sa maling akala nila na si Zeus yung tinutukoy, di ba? At syempre, yung husay ng paglalatag ng 20 God Facts na pundasyon doon sa Areopagus, kahit pa nauwi ito sa pangungutya dahil sa konsepto ng pagkabuhay muli. Lahat yan nagpapakita na ang ingay ng magkakaibang pananaw sa mundo ay hindi madaling gibain. Kailangan ng tiyaga at tamang paglalatag ng katotohanan. At bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto sana kitang iwanan ng isang malalim na tanong na hindi pa natin direktang nasasagot. Ano yun? Kung ikaw mang nasa posisyon ng mga taga-Athens na ang buong pilosopiya mo sa buhay ay nakatayo sa ideya na wala tayong halaga kapag tayo ay namatay tulad ni Epicurus, di ba? Paano babaguhin ng isang konsepto lang ang pagkabuhay na muli? Ang paraan ng pagtingin mo sa bawat desisyong ginagawa mo sa araw-araw. Grabe, ang bigat niyan. Di ba? Kung may sumunod na kabanata pagkatapos ng kamatayan, paano nito binabago ang bigat at halaga ng iyong ngayon? Mapapaisip ka talaga. Kaya pag-isipan mo yan ng mabuti. Maraming salamat sa pagsama sa aming diskusyon at patuloy tayong maghanap ng malalalim na kasagutan hanggang sa susunod na usapan.